Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome po muli sa aking channel. Ngayong araw ay meron tayong sasagutin na tanong galing sa home credit questions sa aking channel. Ngayon, wag na tayong magpaligoy-ligoy at sagutin na yung kanyang tanong. Ang tanong ni Jayan Rota 7515, Sir, tanong ko lang po kasi ang tagal nang di nababayaran to ng hipag namin pero andito pa rin ang yung TB na kinuha po namin in case na tanongin ng home credit kung ako po ang naka-co-maker pero sa hipag ko po talaga tong TB. Then sa akin din po nagtitext yung home credit kasi sa akin din po ginamit ng number niya. Tapos po yung hipag ko po ang nagperma nung nagbayad po siya nung una namin kinuha tong home credit niya, yung kanyang kinuwang TB. So, ang talaga may obligasyon na magbayad talaga niyan yung hipag mo. Ngayon, nangyari na hindi na nga siya nakakabayad. Tama rin naman na kinuha mo yung TB kung pumayag siya na na ikaw na lang ang gumamit. At para sa akin, mas maigi na ikaw na lang yung magbayad since ikaw naman na yung gumagamit ng TB, di ba? O ibenta mo kung ayaw mo naman. Ngayon, may chance din kasi natawagan ka kasi ikaw yung ginawang co-maker, di ba? So pwede mong akuin yung obligasyon. Actually, kung co-maker ka nga, pag hindi nga nakabayad yung talagang nangutang, ikaw yung sasagot nun. So, may bayaran mo na lang para solve na. Ngayon, isa pa dyan yung nakaka-annoy dyan yung tawag at text ng galing sa home credit. So, kung ikaw yung katulad ng ibang tao na ayaw ayaw makatanggap ng mga nakakainis na text, tapos meron pang dadalaw, kasi baka ginamit yung address mo din, assuming lang. So, kung ang ginamit niya ay ibang address ng hipag mo, siya yung kukontakin. Pero, ang mangyayari nito is, yung hipag mo ay meron ng bad record. So, para sa akin, pwede mo na lang mong bayaran kung ikaw yung kumuha, ikaw na yung gumagamit, di ba? So, solve ang problema, di ba? Pero kung ayaw mo, yun lang. Makakulitin ka ng yung ng mga taga-home credit kasi ikaw sa mga co-maker. Usually naman co-maker sasabihin nila ng ahente or kolektor na, uy, yung kino-co-maker mo hindi na nag-reply, ganyan, pahalalahanan mo kasi ikaw yung magbabayad niyan. So, yun. Ang sagot dyan is, maigi, bayaran mo na lang, tapos, or ibenta yung TB, gusto mong pagpatuloy pa rin yung pagbabayad, tapos humingi ka ng na ikaw na magbabayad, tapos wala na yung mga penalty or ibang charges. Kasi chances may charges yan kung ikaw sasagutin mo. So, kung overdue na, wala na, di ba? So, next na question naman sasagutin natin kay user, yung 5K5R yung dulo. Marirefund pa po ba pag nawala ang pera sa GCash and na-transfer sa Lazada account? So, para sa akin, knowing na yung nakaraang mga video na ginawa ko na pag na-hack or na nagkaroon ng scamming or 'di ba? So same lang din to kung na-transfer yung GCash doon sa Lazada account. So ang tanong ko lang kasi is Lazada account mo or Lazada account ng tindahan or stores sa Lazada o ano ba? So sana masagot. Assuming na halimbawa Lazada account mo, ang mangyayari is ang kukontakin mo yung Lazada account, yung Lazada support. Titingnan mo kung pumasok yung pondo na yon na galing sa GCash dun sa Lazada account. Ngayon naman, kung meron namang problema naman ay na-transfer mo sa ibang Lazada account, yung GCash mo, pwede mo rin mag-submit dun sa Lazada. Pero pagdating sa GCash, kinukonsider dito na valid transaction at yung ng bagong update na mag-send ka na
hindi na ma-refund yan. So, I hope nasagot ko yung, yung question mo. Ilinawin mo lang sa reply ka na kung kanino bang Lazada account ang napag-transferan, kung sa'yo or sa ibang tao. So, ngayon, nakaraan di ako nakapag-upload dahil masama yung pakiramdam ko. At in-announce ko naman yun sa aking YouTube channel. So, sa mga bagong visitors po, kung may mga tanong po kayo tungkol sa home credit, utang, mga ganyan, or anything, kung kaya naman natin sagutin, ay mag-comment lang po kayo sa video nito. Wala naman kayong question, sabihin nyo rin kung taga saan kayo, yung location nyo, kung nasa Pilipinas ba, at anong parte ng Pilipinas o lugar, or nasa ibang bansa. Para alam kung malaman ko kung ano yung mga taga saan yung mga visitors ko. So, paalala rin na magkakaroon tayo sa isang linggo ay mayroong upload ng Wednesday and Saturday ng alas 8 ng umaga. So, kung may mga tanong nga kayo, i-comment nyo na lang para sa susunod na video, masagot ko yung question ninyo. So, yun lang naman. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.